nitrogen-rich fertilizer po mga kamunay magandang ibigay sa mga green leafy vegetable. Tulad ng lettuce, pechay, mustasa at iba pa. Dahil ang nitrogen po ay tumutulong sa mabilis na paglaki at paglapad ng mga dahon. Idilig lang po natin ito 3 beses sa isang linggo. Kung wala naman po kayong fish amino acid, ay pwede po kayong gumamit ng hugas bigas. Mas maganda po ay yung pangalawang hugas. O kaya naman po ay fermented plant juice. Sa paggawa lang po nito, kung may nakahanda na po kayong fermented plant juice, ay tansyahin nyo na lang po. Isang lata ng sardinas po sa isang timba, mga kamonay. Wala naman pong overdose sa mga ating mga halaman kasi organic po yan. Yan. Malaki ang may tutulong din ng fermented plant juice dahil ito ay may micro at macro nutrients para sa kanilang overall growth. Kakailangan po natin magbigay ng ganito dahil po sa maliit lang po ang container natin. Sa parang ito mga kamonay ay makakasiguro tayo na magiging mataba ang ating mga tanim na lettuce. Kung nasa malaking container naman po ang lalagyan nyo ay kahit fish amino acid na lang po ang ilagay nyo. So eto na po sila after 30 days. So bilang pa po tayo ng 5 araw bago tayo mag-harvest. Yung iba po dyan ay pwede nang kunin. Kapag ganito na po kalaki ang ating mga tanim na lettuce mga kamunay, ay malakas na po sila sa tubig, lalo na kapag sobrang init ng panahon. Kaya dapat siguruhin natin na dapat mababasa ang buong lupa. Huwag po natin kalilimutang diligan ito araw-araw. Kung mapapansin nyo mga kamonay, yung mga tanim kong lettuce ay nalalanta. Kadidilig ko pa lang po niyan kaninang umaga. Ang dahilan po niyan ay sobrang init ng sikat ng araw. Di po kayang suportahan ng mga ugat ang mga nawawalang moisture sa dahon ng mga tanim natin dahil sa tindi ng init. Ito po ang pinaka-problema sa pagtatanim ng lettuce. Kapag ka po masyado pong mainit ang panahon. Ang lettuce po kasi kamonay ay hindi tutulad ng mga pechay, mga mustasa na pwedeng mababad sa matinding sikat ng araw. Dahil sa medyo manipis lang po kasi ang mga dahon ng mga lettuce. Ang solusyon na ginawa ko dyan mga kamonay ay nilagay ko lang sa eksaktong alas 12 ay wala na pong araw. Mamaya po makikita nyo mga kamonay. Ito po mga kamonay. So pag patak ng alas 12 ay wala na pong sikat ng araw sa pwesto ng aking mga tanim na lettuce. Kaya napaka-perfect niyan kapag yung pwesto niyang mga lettuce ninyo ay nasisikatan siya from 7 to 9 or di kaya 9 to 11. Ayan. Yung sa akin naman kasi is 9 to 12. Ayan. Pero okay lang yan. Makaka-recover yan mga yan mamaya. Sa pag-harvest naman po ng mga tanim nating lettuce mga kamonay ay early in the morning. Ganyan din yung pechay. Pinakamaganda yung hindi pa nasisikatan ng araw. Makakatulong po kasi ito para maiwasan ang pagiging mapait ng ating mga tanim na lettuce. At para makasigurado tayo na fresh ang ating mga harvestin ng mga lettuce. Sana po ay may natutunan kayo sa pagtatanim ng lettuce. Huwag po sanang kalilimutang i-like ang video na ito. Gayun din po, mag-subscribe na rin po sana kayo para mas marami pa tayong video na gagawin. Mga kamonay, nais ko po kayong pasalamatan sa bawat panonood ninyo ng aking mga videos. Palaganapin pa natin ang urban gardening dahil walang pinakamasustansya, pinakaligtas, pinakasariwa at pinakamasarap na gulay kundi ang ating sariling tanim. Ito po muli si Ansing TV at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless.